Bible. Ano unang tiniraining nang dumating si Kristo? Ang tiniraining niya, kalooban mo. Diba sabi, di ba nasasabi, huwag kang papatay. Ang sabi ni Kristo, magalit ka pa lang, pumapatay ka na. O ano tiniraining niya? Yung loob, yung nasa loob. Diba? Amen. 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 So dapat, yung paggawa mo, hindi pa imbabaw, nag-uumpisa sa kalooban. Opo. Wala kang galit sa kanino. Amen po. Yun Apo. tayo, yun ang gusto mangyari sa atin. Amen bro. Ang galing lang kasi bro, ang daming really, mga tao na pumapasok sa mga kanya-kanya nilang religion. Tapos, di ba hindi naman tinuturo yan yung ayusin yung loob. Kaya patuloy na de-depress yung mga tao kasi hindi tinuturo. Amen. At saka halata mo maging nakasunod man sila ni Kristo. Pag ang response mo sa, yan to, di ba ang dami natin basher? Doon pa lang, kita mo wala silang pag-ibig. Kaya ayokong gagantihan niyo sila ng katulad ng sinabi nila sa atin. Apo. Wag. Apo. Amen. Tingnan niyo sila as object na iibigin. Amen. Laging yan to, kawawa naman to. Kawawa naman to sobra. Papapa. Sayang ang talimo niya na, pero mabupat. Dapat ganun lagi na mga kapatid. Ang atake, lahat ng tao. Kahit yan ay manya, kahit yan ay kaya bahay ka, paawa tayo. Unang-una kaya laging manya, kaya walang nagtuturo ng mabuti, hindi tinuturoan ng magulang eh. Diba? Oo. Pero paano si Silver Hatch? Anong treatment doon? Hayaan na lang din yun. Kaya natin kasi hindi naman yung susuko sa atin. Opo. Ito pa, mga kapatid, sana maunawaan nyo ha. Alam ng Diyos kung sino tatawagin mo. Kaya kayo swerte niyo. Kasi andito kayo. Mahirap lunukin ang araw dito. Mahirap. Pero andito kayo. Sabihin, pinili kayo. Ngayon, Si Andre. hindi ko mo pinili na kayo, andito na kayo, maliligtas kayo. Hindi pwede. Bakit? Ang magtiis hanggang sa huli sa maliligtas. Magtiis ka hanggang sa huli. Iibig ka hanggang sa huli. Opo. Diba? Tandaan na, ang pinaka-importanting utos sa church na ito ay tunay na pag-ibig. Tunay! Hindi pwede. Amen po. Please, bro, please. Yung nararamdaman dito. Hindi yung, nagawa ko kasi para isipin nila ako sakdan. Ano. Ganyan po dati kaya po madalas tinutoyo. Kasi hindi po Burahin mo na yan. Ang ganda naman sa kanya, honest siya. Gising na po si Nathan, tayo tapos na po. Laging late. Ano Late oras ka, na? bro Nathan. Tapos na kami. Kala ko 40. Mga kapatid, ako na. Ay, tandaan nyo dito, huwag niyong kakalimutan sa lahat. Pinaka-importante sa lahat. Hindi tayo maliligtas pag wala to. Ultimate yun eh. Isa pa, para kayo isa pang bata. Mga kapatid, ultimate na yan. Gawin nyo man lahat. Nagbigay kayo ng binigay nyo, katawan nyo. Diba sabi ni Giboy, magpagalaw ka sa akin kasi ako ang Diyos eh. Parang nagpapagalaw ko sa Diyos eh. Ibigay mo man lahat, pero wala ka niyan, wala ka nito. Gawin mo na lahat, paputol ka ng kamay mo. Pero wala nito, wala ka. Saan muli? Sa unang Korinto 13, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umalingaw-ngaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya
at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipimigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ngayon, ito mga kapatid, alam niyo na yan, iba ultimate. Ito ang kulang, hindi ko nasabi. Pasensya na po. Ibigay ko man ang aking katawan na susunugin, ngunit wala akong pag-ibig. Ako'y walang kabuluhan. Ngayon, anong pag-ibig yun? Hindi lang po yung umiibig ng masaya bukol sa puso. Hindi po. Umiibig ng masaya bukol sa puso. Para sa Diyos. Hindi para sa asawa mo. Hindi para sa elder. Hindi para sa kaibigan mo, manggagawa, anak mo. Hindi. Umiibig ka sa lahat ng masaya, ng buong puso para sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Amen. Tanggalin mo, Diyos. Wala rin yung pag-ibig mo. Wala rin, di ba?